ba? Malakas na palakpak for Miss Raquel Falsis. Yo! Good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm so excited to be here once again, especially this napakabagong at napakagandang office natin. Why am I so excited? Kasi sabi ko doon sa mga ibang distributors dito, nakita na namin kung ano yung posibleng mangyari dito sa Singapore. And I believe na yung nangyayari sa ibang bansa, na may mga branches na tayo, you can even surpass it. Yes. Get ready to become a multi-millionaire. Yes. It will be happening very, very soon. I'm telling you. Sa ibang branch natin sa Taiwan, sa Dubai, a lot of our distributors are earning millions of pesos already on a regular basis. In fact, one of my distributors there, one of our leader, his name is Mr. Daniel Cancho. Imagine he's been an OFW in Dubai for 11 years. He's just a salesman. Siya yung nagbebenta ng mga air freshener. So, ang sideline niya, nagbebenta siya ng mga kakanin after nung kanyang trabaho. For 11 years, gano'n lang. Hindi siya yumaman. Pero guess what? In just a matter of 3 years in Royal, right now he's earning an average of 1 million to 1.6 million every month. Wow. He's the first Filipino in Dubai who is now driving a brand new Ferrari. Ooh. Because of Royal. In fact, he has his own visa right now, a businessman's visa, kasi hindi na siya presently employed sa Dubai. So, he's doing the business of Royal full-time, and he's helping a lot of kababayans natin doon. Now, ang mapalad, ang nakakatuwa, nandito na sa Singapore. Palakpakan natin. Yes. Kaya natin na makopya o higitan pa yung nangyayari ngayon sa ibang bansa. Okay? As what our president said, there's no competition. The moment we have our full swing operation here in Singapore, nako, expect na mabavacuum natin ang napakaraming multi-level companies papasok ng Royal. Yes. Woo. Ganun namin nakikita. Honestly, there's no competition kung baka sa boxing tapos na laban. Yun. All you need to do is to do your part. To share the business, believe in the system, then prepare to become a multi-millionaire. That's it. Yes. Okay? So, and of course, one of the things that na kailangan natin is for you to be equipped. And that's the purpose of this training. Okay? We have to equip first so that mabilis nating mapalaki yung grupo natin. Okay? In this training, this is one of the basic trainings that you will be hearing from our trainers. And this training will help you earn your first million. Who would like to earn your first million in 3 months' time? Kami. Later in the training, I will be discussing that. Okay ba sa inyo yan? Yes! Okay, para pasok na kayo sa executive circle, and kasama kayo sa mga travel incentives natin. Yun. Okay? So, are you ready? Yes! I'll try my best to discuss this training straight English, but probably some Taglish. Would you mind? Kasi we have 2 Singaporean friends here. Yes. Woo. And here, right? Okay. So, konting background about myself. Again, my name is Elmer Magundayaw. As a profession, I'm a licensed nurse. I'm a licensed nurse in California, USA. So I worked there for about 2 years. Then I went back to the Philippines to have a vacation. Ganun lang. So it was not my plan to join any business, particularly this kind of business. Nandun lang ako to enjoy my family. Pero talagang mabait ang Diyos. Naniniwala pa kayo mabait ang Diyos? Yes! So it was unexpected. Nagpunta lang ako doon. Somebody approached me, one of my relatives, and shared to me this kind of business. So even though I was very skeptic during that time, nagpunta ng bahay. So wala akong choice. So, I accommodated the person and just tried to listen. In fact, nung pinakikinggan ko, ang gusto ko talagang gawin, hanapan ng butas. Pintasan, para I have reason na to reject him, di ba? Or hindian yung kanyang ino-offer, no? Pero the business was so good, very lucrative. Kaya at the end of the day, at the end of the presentation, I was inclined to join. Immediately that day. Then, I tried the business for several months. In 4 months' time, I cannot imagine myself earning my first million in this kind of business. So sabi ko, wow, grabe naman tong negosyong to.
kung kikita ako ng ganito kalaki dito sa Pilipinas, then sabi ko, what's the use of going to the US? Diba? And work as a nurse. So sabi ko gano'n, subukan ko ulit. So, I did the business, and true enough, in just a short period of time, I was able to establish my own businesses. I'm now more than 6 years in the company, and with the help of God, grabe, when we computed our earnings, we earned more or less 60 million pesos. So, who would like to earn 60 million in just 6 years' time? Woo! Kami! So, grabe, and still growing. Yan ang maganda dito. Right now, I'm averaging more or less 400 to 450,000 a week. Wow! Or about 15,000 Singapore dollars a week. Malaki na ba dito yun? 15,000? Yes! So more or less 54 or more or less 50,000 Singapore dollars a month. Or even bigger than that. And because of this, I was able to, to run my own businesses. Right now, I have 4 businesses. So nandito yata yun. Since we are both teachers, we have our own school right now. Okay, the name is Grace College in Caloocan City. Then I have several businesses. I have a satellite center in front, sa baba. And newly acquired business ko, yung laundry business. And then the franchise business. Through this business, I was able to build my own house, my second house in land. Steve. Matuwa ang asawa ko dyan kasi katabi ko lang si Coco Martin. Uy! So it's an exclusive subdivision. Okay? Highly secured. And recently, I was able to buy my 5th car. Steve. Maserati Gran Turismo. An Italian car worth 12.8 million in the Philippines. So, ito yung negosyo, ito yung pwedeng mangyari sa bawat isa sa inyo. Okay? So, sino naniniwala itong taon na to magmimilyonaryo siya? Kami! Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Are you excited? Yes! Naniniwala ba kayo yayaman kayo? Yes! Diba, sabihin nyo kayo, isigaw nyo ha, ng buong buo. Sabihin nyo, yayaman ako, go! Yayaman ako! Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi bagay sa'yo maging mahirap, go! Hindi bagay sa'yo maging mahirap! Hindi talaga bagay sa akin yun. Ano? Everything, okay, listen. Everything starts and ends with our mind. Whatever we think, eventually it will come to reality. As one of our commercials in the Philippines, di ba, may nakalagay doon, what your mind conceive, your body will achieve. Okay? That's why let me start with this training with a quotation from Robert Kiyosaki. According to him, the single most powerful asset we have is our mind. If trained well, it can create enormous wealth. That's how powerful our mind is. Whatever you think, what your mind conceives, it will become a reality. Very, very soon. So, pansinin nyo, ano yung mga iniisip nyo over the past few days or few weeks? If you have a poverty mentality, then you are setting your mind towards that direction. If you have, if you are thinking about problems rather than solutions, then you will have a lot of problems coming your way. That's how powerful our mind is. In fact, in an experiment, because of the electrical impulses in our mind, one mind can power the whole city, can enlighten the whole city. Ganun ka-powerful yung mind natin. But the problem is, most of us always cling on the negative side. Tama ba yan? Yes. If we are not thinking positive, definitely we're thinking most of the time negative. Diba? So, ang tanong, ano madalas iniisip niyo ngayon? Positive or negative? Sino dito in the past few days ang pinag-uusapan o ang iniisip, puro pangarap? Talaga lang, ha? Ang baka iniisip nyo lagi si Judith. Judith ng Nawasa, Judith ng Meralco, Judith ng Person G, diba? Baka si Judith ang iniisip nyo. Instead of Judith, think about joy. Diba? So you should be happy and you should, think about positive thoughts. Okay? Because according to him, if our mind will be trained well, we will be able to create enormous wealth. Do you agree that your mind, that your hands right now, can you see your hands right now? Can you put your hands together like that? Then titigan nyo ng gusto? Do you think these hands will, create
Well? Yes! Wala ba kayong itong kamay na to, hawak na limpak na salapi? Yes! This here? Yes! Then you have to train your mind. And that's one of the purpose of this training. Okay, because if you have poverty mentality, if you have smallness mentality, then that will happen as well. Kunwari, lagi mo iniisip problema. Dami yun. Diba? Hello? Yes. Napag-usapan natin ngayon. Okay. Now, what are the objectives of our training? Here are the objectives. So, since we're talking about network marketing business, so we will be discussing some of those. Okay? The first objective is for us to understand network marketing and MLM. Diba? Sometimes yun ang showstopper, diba? When you invited person, diba, people, at ang tatanungin nila, ano ba yung dinidiscuss mo? Ano ba yung ino-offer mo sa akin? Diba? Networking ba yan? Then, most of the time, hindi na natin alam yung sasagot natin. Tama ba yan? Yes. Because we ourselves do not know what really network marketing is all about. So, we will define what network marketing is. In its true essence, in its true definition. For you to, better understand what is networking. Kasi maraming tao may acne, di ba? Yung nagmamarunong or feeling marunong. Di ba? Yes. And kung ikaw wala kang alam about networking, ay kaya kanyang i-negative din. Tama ba yan? So, pag alam nyo what is network marketing is all about, then we will be able to handle such objections. Okay? So, we will be discussing that. Also, part of our trainings is to know why, what, when, and how to do MLM. A lot of people are asking me, sabi niya, how do you do that? How come you're earning 60 million? How come you're earning 15,000 Singapore dollars a week? You know what? Before answering the how, you should first know the answer to why. Yes. So, i-discuss din natin yung why you should do network marketing. Why not employment alone? Why not traditional business? Why in Royal Business Club, not in other companies? So we will be discussing that also. Okay? And then when? And then how? Kasi iba minsan, we are relying on our own techniques. Remember, si Royal has his own effective and proven system already. Tested system na. All you need to do is to know and then master it. Then apply. That's it. You don't need to reinvent the wheel. You can innovate but never reinvent. Maliwanag? Yes. So, ang kailangan mo lang is for you to equip yourself. So, we will be discussing that also. And, finally, we will be discussing how to build the foundation of your sure success in this business. I'm telling you, nobody fails in this business. Because they just quit. Yes. Nobody fails. I've seen a lot of people, they joined, but they did not do anything. Then later on, they went back to their own usual activities. And yet, nothing is happening, di ba? Whereas yung mga nauna, yung mga nagtuloy-tuloy, they are the one, harvesting the labor or the fruits of their labor. Okay? So, wala nag-fulfill dito. In fact, all the ingredients, I'm telling you, every ingredient, all ingredients that you need for you to become successful, to become champion, to become a multi-millionaire, they are already found in network marketing. And I will prove that to you this afternoon. Okay? Hindi mo na kailangan maghanap ng iba pang options. This is the best doable options. Okay? So let's start with the definition. What is network marketing? So according to this, network marketing, definition number 1, it is a system. Pwede ba sabi nyo, system. System. System means, meron na siyang Tagalog sistema, no? Ibig sabihin, ano na siya, susundin mo na lang. Kasi nakalatag na eh. Okay? It is a system of what? Of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. So that's the first definition of network marketing. Network marketing is a marketing strategy. Okay? It's a marketing strategy to help the products, move from where? Directly from the factory directly to the consumer. Okay? Through different organizations, 3 organizations. So from the first definition, you will already
identify kung saan kayo kikita dito the moment you do this business. Okay? You can either, number one, build network of users. Maganda ba yung mga produkto natin? Yes. Like our products? Yes. So the moment you tried our products, it's very easy to share it to your friends, di ba? And the moment they become user, you have discount, you earn from it. Tama? You can even, get sub-dealers. That's why you can earn from retailers, network of retailers. Since we are, as a distributor, we are enjoying up to 30%, right? Correct. So why not give 15% to your retailer, another 15% to you? So you can also earn from that, even without recruitment, right? So that's another way. And another way to earn from this business is through building network of networkers or network builders. That's right. Magaling ka, nakakuha ka ng mas magaling pa sa iyo, di lalo kang yayaman dito. Tama? That's multiplication of time and efforts through other people. So that's how you can earn from this business. It's a strategy na yung produkto, diretso sa company, from the manufacturer. Wala na maraming middleman, directly to our consumer. Okay? Another definition, networking is a word of mouth. It is a word of mouth approach of selling products, again, directly to the consumer. So dito nakikita nyo, nawawala yung maraming middlemen. Okay? Kaya yung tanong ng iba how come you're earning so much from this kind of business? This is the answer. Number 3. Distributors are given commission instead of paying the media for advertising. So That's if right. you are being asked, how come you're earning so much from this business? Because instead of paying the advertisers, paying for commercials, for endorsers, we are being paid diretso na sa amin ng mga distributors. Nakita niyo po? And wala na tayong mga middlemen. Kaya malaking kita dito. That's why the company can, and since you are, getting the products directly to the manufacturer, the company can afford to give you bigger discounts. Okay? So that's what network marketing is. Later, we will also give emphasis on the word leveraging. Okay? So that's the first definition. Now, how credible network marketing? How credible is network marketing? So, huwag nyo nang sa akin, i-base sa akin. Let's base it from, some of the multi-millionaires, and those who really believe in network marketing. So, let's start with Paul Zane Pilzer. For those who do not know Paul Zane Pilzer is a world-renowned economist and author of 8 best-selling books and dozens of scholarly publications. So, he's a multi-millionaire, he's an author, he's an economist, and according to him, networking is the best-kept secret in the business world. Why best-kept secret? Hindi niyo ba natanong yun? Why is it that networking is a best-kept secret? Because networking is also known as the law of the leveraging. Okay? They're imposing the so-called law of leverage. Law of leverage means multiplication of your time and efforts through other people. Okay? They have known that technique, that principle, kaya sila yumaman eh. Example, I'm a businessman. I'm a manufacturer. I have a lot of employees working for my companies. Tama ba yan? Because I have, let's say, 1,000 employees working 8 hours a day. 8,000 times 1,000 employees. 8 hours times 1,000 employees. I have 8,000 productive hours. All I do is just to pay basic pay, basic income to those 1,000 employees. Tama ba yan? Pero I get all the money. Who's the one working? Those employees who have basic pay. Diba? Ganun? And because of that, they leverage themselves, their time and efforts. Especially kung mga empleyado nila, tulad yung magagaling, kaya kayo natanggap dito. Tama ba yan? Honestly, sino ba nagpapatakbo ng kumpanya nila? Di ba tayo? Yes. That's Pero true. we're just being paid, very little. Tama ba yan? Pero, and who gets all the credit, all the earnings? The employers. Tama ba yan? So they have known that technique, they have known that principle. That's why somehow they influence other industries, other institutions like the school. Diba? Like in the Philippines, ang gagaling natin empleyado. Kaya kita nyo yung mga graduate from elementary until college,
Ano naka-mindset sa kanila? Ano mina-mindset ng mga teachers? After graduation, Work. they will apply for work. Never to have their own business. Kaya kita niyo yung mga mayayaman, yung mga out of school youth, yung mga school dropouts. Bakit? Kasi hindi na-brainwash. Tama ba yan? Sino kinukuha nila Henry C? For example, yung mga graduate ng Lasal, Ateneo, UP. Yung mga may face value. Samantalang siya, hindi man siya graduate. Di ba? Bill Gates, for example. Who are Bill Gates employees? Those students who graduated from Harvard, Yale University. Tama ba yan? Because they are the best employees. Tama? So, kaya niya sinabi yun, best kept secret. Okay? So, who else? Warren Buffett. One of the richest man in the world. Anong masasabi niya about network marketing? According to him, network marketing is the best investment I ever made. Why? Because out of his 51 businesses today, 3 of which are network marketing companies. See? The richest man in the world. One of the richest man in the world. Sabi niya, ang networking is one of the best investment I ever made. Bill Clinton. Sabi niya, your industry promotes core values all around the globe and gives people the chance to make the most of their lives. And to me, that is the heart of American dream. Ano ibig sabihin ng core value? Alam niyo, one of the things I observe, no, the moment you do this seriously, umabait kayo. Tama ba yun? Pero dito yung dating snobbish, ngayon palapansin na. Kasi dito walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Ngayon, nakikialam na. Bakit? Tinutulungan Tama ba yun? And if you do that, you leverage yourself, tulungan kayo, di ba? At habang nagtutulungan kayo, pareho kayo kumikita. Tama ba yan? Yes! Kaya kita may mga multi-millionaires dito, ang babait. Kasi walang nag-milyonaryo na hindi mabait. But compared to the corporate setup, yung mga bossing natin, di ba? Ang titigas ng leeg. Nakagay nga lagi yan, di ba? Hindi ka papansin pag di mo sinabing boss eh. Tama ba yan? Tapos siraan doon. Samantalang dito, tulungan. And the moment you build your network, you will be able to have what? Quality time. You will experience time and financial freedom. You have more time with your family. Unlike if you're in the corporate ladder, the moment you're in the highest position, you have no more time for yourself. You have no more time for your family. Bakit? Sinisipsip na ng boss mo yung oras mo eh. I remember, grabe, I was very proud before when I was a salesman in one of a multinational company in the Philippines, Unilever. I'm very, very happy every time they issue us laptops, cell phones, cars. Excited ako doon. Ang tingin ko parang, wow, ang taas-taas kong tao, di ba? Pero only to think na the reason they're giving me those gadgets and those cars for them to control my 24 hours. Right? Tama ba yan? So you have no reason, you have no excuse. Di ba? Pag may pinapupunta, wala kang choice. Mobilize ka. Kahit nasa CR ka, pwede ka nilang tawagan. May cellphone. Tama ba yan? So, ganun katindi. Samantalang dito, ano sabi niya? Gives people the chance to make the most of their lives. Because if you control your time, you control your life. Tama? That's true. If you don't control your time, you have no life at all. Right? Right. Nakakalungkot, di ba? Bili mo, 8 o'clock, 8 to 5 na trabaho. Hindi naman talaga 8 o'clock, pagising mo, nasa opisina ka na. Hindi. 5 o'clock pa lang, gising ka na. Yes. For you to be on time by 8. Right? So if you will, see your usual work. Diba? If you're working 8 to 5, 5 a.m., gising ka na eh. Tama ba yan? Yes. Preparation for you to be at the office by 8 a.m. Right? Then you work 8 until 12. So people, their employer will pay you. Then 12 to 1, may bayad ba yan? Wala, no? Gastos yan eh. Break time yan eh. Diba? So, you work again until 5. So, you earn. Tama? Then you go home, luluto ka more or less, 8 p.m. na yun. So, imagine how many hours yung na-google mo, no? You have consumed. So, dito, 3 hours, then 8 hours, plus 1, plus 3 ulit. So, 3 plus 1 plus 8 plus 3. How many hours?
14 hours. So, you consume 14 hours of your time. So, you have to sleep 8 hours. So, 14 plus 8, 22 hours. Ilang oras tayo sa isang araw? 24? So, natira na lang is 2 hours. Dito mo na pagkakasya yung lahat. Dito kayo mag-date mag-asawa, dito ka mag-malansya, magluluto, dito ka gigimik. Pwede ka gumimik ng 2 hours na lang. Di ba? So, ganun katindi. Hello, medyo pa ba kayo? Bukas mag-resign na kayo. Okay, so yan po yan. Now, another person, Robert Kiyosaki. Anong sinasabi niya about network marketing? Listen to this. If you really want to learn how to be rich, who wants to learn how to be rich? Kami. Okay, listen to his advice. If you really want to learn how to be rich, you must begin to know and understand the power found in networks. Why? Because the richest people in the world build networks. Come to think of it, everything has touch of networking right now. Do you agree? Yes. Kaya nga ako natatawa ako doon sa mga taong allergic sa networking. Pero pala yung Facebook, pala yung Twitter, that's networking. That's why it's called social networking. Tama ba yan? Yes. True. You go to a bank, di ba? Nakakapag-withdraw ka kahit di mo banko. But because that's networking of banks. You watch TFC, tama ba yan? Or GMA, that's networking of televisions. You work sa internet, di ba? Nag-google ka. That's networking of computers. So why not in business? Everything has touch of networking. That's true. Tama? So, sabi niya, the richest people in the world build networks. I'll prove that to you later on. Okay? Now, eto, very interesting. According to Donald Trump. Donald Trump is a globally renowned property mogul. In fact, he owns 80% of the buildings in New York. Wow. Very rich person. Okay? Businessman. Ano sinabi niya about network marketing? Listen, if I lost everything and had to start again, I would find myself a great network marketing company and get to work. Imagine, pag ikaw daw nalugi, if you will translate that in Tagalog, simple-simple lang. Pag ako nalugi, pupunta ako ng Pilipinas, hahanapin ko ang Royal. Yo! Nakasulat ah. Yun. Di ba? So, kaya yung mga nalugi sa negosyo, etong pagkakataon yung kumita. Okay? Maka-recover, maka-rev up kayo. Okay? So, that's how credible network marketing is. Okay? So, the question is, bagay ba sa akin yan? Baka hindi ko naman kaya to. Di ba? Kasi iba yung ay naku, mahirap yan. Kailangan magbenta ka na magbenta. Dapat kailangan magaling ka mag-convince ang tao. Yun ang usual, nila, di ba? Pagka gano'n, natatawa na naman ako eh. Okay? Pero pakita ko sa inyo that this business, can be done by any person. Regardless of your race, of your background, of your educational attainment, it doesn't matter at all. Anyone can do this business. Anyone can become successful in this business. Okay? Why is it networking the best doable option? Let me count the ways. Number one, it is a ready-made business. Parang RTW, ready-to-wear clothes, di ba? It's a ready-made business for people who would like to earn unlimited income and have time freedom. Can you imagine? Ito yung negosyo that can, for you to enjoy two things in life, time and financial freedom. That's true. Which is, you cannot experience that in other ways. In other businesses, or even employment. Yung iba, may mga kilala ko, they have all the time in the world. Bakit? Ano lang siya receptionist. So he has all the time in the world, but he has no financial freedom. Tama ba yan? Yung mga artista na kilala ko, they have all the money in the world, but they don't have time to spend their money. Yung worst, marami yung kakilala, they don't have time and financial freedom at the same time. Yung mga kilala din kayo ganun? Yeah. Pagod na pagod. Diba? Every day, at the end of the day, pagdating ng payslip, slip na lang, wala naman yung pay. Diba? Pero napagod. Kaya minsan nakakaingit pa yung mga tambay. Alam niyo yung mga tambay sa kanto? May mga kakilala kayo, nagbakasyon kayo, nandun pa rin siya nakatambay, pero buhay na buhay, lakas na. Kasi kung compare mo sarili, ba't gano'n? Siya tambay, pero buhay pa rin, no? Tapos, pero wala namang ipon. Ikaw,
May trabaho, nag-abroad pa, pero wala rin namang ipon. Ang pinagkaiba, ito ang pinagkaiba eh. Siya, ikaw last pag, siya hindi. Ano ba yan? Yun ang malaking pagkakaiba. Mas mukha kang maganda kaysa sa kanya, siya happy-go-lucky. And probably maganda pa nga yan eh, di ba? He's happy, that's why he's lucky. So, ganun yun. It's a ready-made business. It's like, you know, buying ready-to-wear clothes. It can fit to almost anyone. That's true. Di ba? Kaya kita nyo dito, kitang-kita ko. It came from different walks of life. Tama ba yan? Some are, you know, are different nationalities. Pero everyone can become successful in this. That's true. You go to somewhere else, let's say in Makati, in the Philippines, tingnan nyo sila pare-pareho. Lahat may dating, di ba? Pero lahat din sila, walang datong. Di ba? Pero ang gaganda ng mukha yan, di ba? Yung mga kilala ko, dati sa Makati, kala ko yaman-yaman kasi talagang disente, no? Pupunta sa restaurant, kala ko doon kakain, yung pala, pupunta doon sa backdoor. Kasi sa backdoor, merong skinita doon, nandun yung mga, yung mga karinderya. Oo, yun, yung mga gano'n, no? Kakain doon. Tapos, pagkatapos kumain, nakatayo pa yun, di ba, pag kumakain. Babalik ulit doon sa restaurant na maganda, para lang kumuha ng toothpick. Tapos diretso na doon sa office. Di ba? Samantalang dito, anyone can become successful in this business. Okay? Why is it doable? Because it's like a franchise business without high capitalization. Why is it networking like a franchise business? Because networking is already a proven effective system that can make you rich. Like buying a franchise business. Let's say McDonald's, Jollibee, KFC, di ba? But the problem with franchises, you need big capitalization. Unlike here, the moment you purchase a package from Royal, there's already a system that can make you rich. That's true. All you need to do is to learn the system and follow the system. As simple as that. Yun ang maganda sa franchise. Susundin mo na lang. Hindi mo na kailangang pag-isipan. Aalamin mo na lang yung sistema nila. At makikita mo lahat sila uniform, di ba? You go to any Jollibee, for example, lahat ng lutuan nila. Very uniform na uniform. Lahat nasa kaliwa. Wala kang makikita ng lutuan na nasa kanan. Lahat nasa kaliwa. And even the taste, the smell, di ba? Pare-pareho yan. I'm sure kahit yung Jollibee dito sa Singapore, pareho ng Jollibee sa Pilipinas. Right? Siguro nakakaiba na lang sa condiments. Yun. So it's like a franchise business. When you do this business, as if you bought your own franchise business. That's right. Okay? It's a portable business. Portable. You can bring it anywhere. It's a portable business that needs no permit, audit, and inventories and buildings. Especially if you do a business here in Singapore. How much is the rental? How much is the payment for employees, di ba? Yep. Very high maintenance and overhead expenses. Unlike this business, Royal, you can do it anywhere. You can even do business inside the restaurant downstairs. Yeah. Tama ba yan? Yes. You can even do Royal outside the beach. Yeah. And dala ka ng pakpat, one on the left, one on the right. Yes. No office needed, di ba? Because it's the company who provides the office. Kaya palapakan natin ang Compared to traditional, napakalayo. Tama? Are you learning so far? Yes. Okay. It is a great equalizer between the poor, the middle class, and the rich people. That's very, That's true. If you happen to visit our head office in Manila, you will see a lot of sports car there. You will see a lot of people, earning so much. But if you will, get to know them and learn from their experience sa Royal and even their background, you will see na talagang great equalizer ang ganito negosyo because a lot of them, a lot of Royalistas are either came from very poor family. Some are professionals. Some are big time investors and businessmen, and yet they are all doing the business of Royal. So it's a great equalizer. You go to our parking space in Royal, you will see a lot of cars there. Pero yung isa, ang may-ari, dating construction worker. Yung isa, doktor. Yung isa naman, big time businessman. Pero lahat sila pare-parang sports car. Yes. Di ba? So isabihin, pumapantay lahat. Ganun yun. So, anyone can become multi-millionaires here. Okay? Yun ang maganda dito.
Unlike in the corporate setup, alam niyo naman, di ba? Ang maraming posisyon yung nasa baba. But the moment you go up to the corporate ladder, the position is very limited. Tama ba yan? Yes. Especially if you're already the vice president. May tataas pa ba sa vice president? Wala na. At ilang kayo magtatalo at magpuputulan ng leeg para makuha mo yung posisyon nila. Tama ba yan? Yes. Unlike here in this business, everyone is welcome to become one of our movers and shakers. That's Kasi wala right. namang limit. Nakuha niyo po yan? Yes. So, yun ang ibig sabihin din yan. Okay? Now, let's see the difference between, the traditional distribution channel compared to our business here in Royal. Okay? Okay, in the traditional sales distribution, you will see where the products are coming and gaano karaming middlemen pa ang dadaanan before it reaches the consumer. Okay? So, for example, think of a manufacturing company. For example, Colgate-Palmolive. Okay? Or Unilever Philippines. Or what else? May mga company dito. Any manufacturing company for that matter, di ba? Okay? Think of a product. Before it reaches the consumer, pupunta muna sa napakaraming distributors, wholesalers, retailers. And guess what? 75% of the earnings dito na pupunta. Goes to the middlemen. Okay? And who are these middlemen? These are the rich people already. So, sinong pinakaburan? Yung dati ng mayaman. Okay? I remember, when I became one of the distributor of Selecta, confectionaries, alam niyo yung mga tawag dito yung magpapajack na gano'n, di ba? Yung may payong gano'n. So, since I was working with Selecta, I had the chance to become one of the distributors in a very small location in Caloocan. Pero for me to acquire that distributorship program, I need to invest a lot of money just to get additional 5%. Imagine niyo yun, pero yung gastos ko napakalaki. So, ganun yun. Now, sino mayaman sa Pilipinas? They are not the manufacturers, they are the distributors. For example, Henry C. Henry C is a multi-millionaire. He's the richest man in the Philippines, right? Yep. And who is Henry C? Is he a manufacturer? No. He's a middleman. Ang maganda kay Henry C, kuha niya lahat yan. Why? He's an importer, exporter, he's the national wholesaler, the distributor, the retailer, and even the owner of the mall. So lahat ng kita sa kanya. Tama ba yan? So, this is the traditional distribution channel. Now, compare it with networking. As I've said, very simplified. Bakit? If in this setup, yung mayaman lang ng dating yung mayaman, in Royal, in networking, from the manufacturer, it goes directly to where? To the Royalista, to the distributor. And from the distributor, end user na agad. Diba? So, yung pera na dapat na mapupunta sa middleman, kanina may napupunta? Sa akin na. That's why when you become a member of Royal, you are the middleman. You are the distributor. Therefore, you have a better chance of earning big time in this business. Maliwanag po ba yan? Yes. Yun po yan. Simple, and yet profitable. Okay? Maganda pa dyan, yung mga advertising hindi na ibabayad. Kasi word of mouth na lang tayo eh. According to studies, mas dependable yung word of mouth kesa yung produktong ine-endorse ng mga artista. For example, shampoo. Bago na naman nag-endorse yung artista na yun, maganda na yung buhok niya. Bago pa lumabas yung produkto na yun eh. Tama ba yan? Yes. Pero kung ikaw, dating maitim, biglang pumuti. Di ba? Tama ba yan? Marami pa maniniwala? Yes. Maraming bibili sa'yo? Yes. Kaya mas maganda yung word of mouth. And that's what we employ in this business. Diba po? Kaya kung ako sa inyo, gamitin nyo muna yung product. Yes. Diba? Para marami kayong mabenta. Okay, now let's talk about law of leverage. In network marketing, law of leverage is continuously at work. Okay? Now, let me define law of leverage. Now, remember, sa inyo, sir. Ito. Law of gravity, law of leverage is already a law. It's not even a theory. Okay? When God created the world, He has these so-called universal laws na nilagay niya sa mundo for us to have order. Karoon ng order para automatic na lahat tumatakbo. Okay? So, nandiyan ang law of gravity,
And nandiyan yung law of leverage. If you were able to master this universal law, you will really benefit from it. Okay, let me mention some of the laws para ma-appreciate nyo lang. Okay na ba yan? For example, law of giving and receiving. That's a universal law. Okay, you want to receive, you have to first learn how to give. You're not receiving anything because you're not giving. Maliwanag po? Yes. So, if you practice that principle, that law, definitely you will become rich. You will become successful. So, tanongin yung sarili niyo, ba't ngayon wala akong tinatanggap? Eh kasi baka hindi ka man magbigay. Baka kuripot na masyado. Tama ba yan? What else? The law of sowing and reaping. Okay? You will not reap anything if you did not sow. For example, dito, hindi ka naman nag-invite. Eh, ba't ka magkakaroon ng check? Tama ba yan? Look at the farmers. How come they're planting seeds? Because they have faith that the moment they plant, they will eventually harvest. That's religion. Di ba? So, ganun din dapat kayo. Marunong kayo magtanim para marunong kayo makakuha kayo ng ani. Okay? And another law is the law of leverage. Now, how do we define law of leverage? According to John Paul Getty, sabi niya, I'd rather earn 1% out of the effort of 100 people than earn 100% out of my own single effort. Okay? So, A, B. Question. Which among the two do you think is better? A or B? A. Who says A? Who says B? Who says... I don't know. Okay, 1% out of 100 people. Okay, actually the correct answer is A. Nasaan ang employment? A or B? B. B. Diba? Kung magaling akong engineer o magaling akong nurse, diba? Taas na sweldo ko, I'm earning 100,000 a month. Pero kung bigla akong nagkasakit, bigla akong natigo, diba? May kita ba akong 100,000? Definitely wala. No work, no pay. Right? How about self-employment? Yung mga lawyers, mga doctors. Ganon din. Same thing. It's letter B. Ang galing mong doktor. Konting hinga lang ng pasyente mo, $1,000. Di ba? Kaso di ka nag-clinic nung araw din eh. Wala kang kita. Sarado clinic mo, wala kang kita. Wala kang kliyente. That's letter B. Right? Unlike in networking, it's letter A. Di ba? Di ka magaling. Kung ka na magaling ka na rin. Tama? Wala kang time. Eh, yung tao mo, maraming time. Time mo na rin yun. Diba? Out of 100 people in your organization, diba? Eh, bigla kang nagkasakit nung araw na yun, hindi ka nagtrabaho. You still have 99%. Tama? So, yun. Okay? So, where do we see the law of leverage? Nakita niyo ba yan? In our marketing plan? Yes. Where? In our A and B. Tama ba yan? Okay, so let me explain that further. Para ma-appreciate nyo ha. Kasi iba hindi alam yung sense ng A and B o left and right eh. Okay? Remember, in our marketing plan, we are teaching you to become entrepreneur. Right? That's right. That's why when you join Royal, you have your own personal account under your name. So this is you. Tama ba yan? So, then, after that, you have two virtual office, the left and the right group. So it's like your virtual company, left and right company. Diba? So, how do you become an entrepreneur? Through this system. Simple lang. Since you have your two companies, all you need to do is to learn how to successfully run your company. May kumpanya ka na eh. Anong gagawin mo? Patakbuhin mo. How do you run your company? Get the right person. So that's the first key to become successful in this business. Don't stop until you get the right person. So That's invite right. people you like. Invite people that are assets and not liabilities. Huwag kang mamimilit. Aliwanag po? Yes. Huwag kang hinto until you get the right person. But before you do that, there is a requirement. Ikaw, you have to equip yourself. You have to attend all the trainings. Because you cannot give what you don't have. Tama ba yan? Hello? That's You right. have to learn everything. The inside outs of the business. Arami mo ng gusto. Then after, nakita mo maganda talaga yung negosyo, it's very easy to convince people because you're already 100% convinced eh. Tama ba yan? So, yung tao ngayon maniniwala na ina-project mo ngayon sa kanila yon.
yung passion mo, yung excitement mo about the business, di ba? So they will believe in you eventually until you get the right person. When you get the right person, let's say A and B, okay, so the first step is to equip. Equip yourself. That's why I'm commending all of you because you're investing time. You're not That's wasting right. time here. That's right. Learning the business, you're investing it. And in banks, when you invest, there are interests. Right? Tama. So let me commend you. I would like to congratulate you. So can you please raise your left hand? Then tap your shoulder. Then say congratulations. Congratulations! Ang dami niyan. So, get the right person. The moment you get the right person, the next step is to teach. Teach everything what you have learned. You have to transfer the technology to A and B. That's right. Now again, ano may tuturo mo kung wala kang alam? Tama ba yan? Tama. It's your responsibility of your as an upline to teach everything you learn to A and B. After doing so, the third step is to replicate. Iwasan niyo ba? Ulitin. Ganun din. Anyway, replicate or duplicate or multiply your time. So, pag natutunan na nila, ituro mo na kay A and B, sasabihin mo kay A and B, gawin mo yung ginawa ko sa iyo. Maghanap ka rin ng dalawang tao, turuan mo, i-duplicate mo yung sarili mo. That's right. If you do this, you will be successful. Yes. Ito na yung simpleng formula. Tapos na yung, ano natin, RDO. Ito na. Okay? Equip, teach, replicate. That's the formula. Okay? So, that's what network marketing is. Yes. You eventually multiply your time. How do you multiply your time? Let's say you're doing the business 8 hours. Itong si A, kinuha niya si C and D, then E and F. Right? Tama ba yan? Mm-hmm. So, if you're doing the business 8 hours a day, so you have 8 productive hours. Tama? So if A and B is also doing the same thing, you have now 16 hours dito. That's right. Itong si C, D, and F, ganun din, you have 32 hours. In one day, you have 32 plus 16 plus 8. How many hours? 56? 56. You have 56 productive hours. Yes. That's leveraging. You were able to multiply. Yung 24 hours na binigay ng Diyos, na-multiply mo to 56 hours in a day. Tama? Yes. So, sino mas may chance yumaman? Yung may 8 hours a day o may 56 hours a day? 56. Obviously, may 56 hours. That's leveraging. Now, most of us are employees. Tama ba yan? Yes. Okay, let me ask you this question. Which do you prefer? Security or freedom? Both. Choose between the two lang. Security. Who choose security? Last. No, wrong answer. Security. How about freedom? Very good. Okay. Now, let's see the difference between security and freedom. Are you ready? Ready. Okay. If you chose security, here are the requirements. Here are the things that you need to do. Number one, you need to retain your job. Diba? You have to do everything. Kung kailangan mong mag-acrobat sa harapan ng boss mo, sip dyan, diba? Lagi ka nakasmile sa kanya. Dapat araw-araw pumapasok ka. Tama ba yun? Hindi ka pasaway sa boss mo. Otherwise, pwede kang tanggalin anytime eh. Tama. So you have to retain your job. You have to do everything to retain your job if you want to experience security. Right? Right. If you do that, you will enjoy your yearly bonus. You will have your monthly pay, you have your 13-month, 14-month, 15-month. Wish. So, security. Tama ba yan? You have a fixed income. If it's 2,000 Singapore dollars a month, then you will be receiving that on a monthly basis. That's security. Tama ba yan? Yes. But there's another thing that you need to consider. For you to maintain that security, you need to work from 8 to 5 until you're 65. And then you retire. Tama ba yan? Otherwise, mawawala na yung security mo. In fact, even if you receive your pension, relatively it's lower compared to your salary. Tama ba yan? Tama? Yes. So, ito yung dapat mong tingnan if you want to enjoy security. Now, for those who chose freedom, okay, when you say freedom, that's time and financial freedom. There are several things that you need to consider. There are some ways na pwede niyong gawin. Number one, you can choose traditional business. Do you have traditional businessmen here? Ayan. So, katulad ko, we own a school business.
So that's a traditional business, di ba? Now, tingnan nyo yung pagod at hirap. Grabe. Sobrang sacrifice ang ma-experience mo if you put up a traditional business. Especially if you don't have any knowledge at all. Yung iba kasi basta may pera, nagne-negosyo na. Ang problema, wala pa yung business skills. Di ba? So for you to successfully run a traditional business and eventually experience time and financial freedom, number one, you need to raise a capital. Right? That's right. Kung may capital ka na, hindi na tapos doon. You need to build your own system. And here's the big problem, building your own system. Yung iba na stuck na ng gusto dito. They cannot pursue anymore. And minsan, to some extent, nagsasara na sila. Bakit? They were not able to perfect the system. That's why nalulugi sila. Bakit? Some other companies have their own system already. Kaya mas affordable sila, mas maganda yung services nila. Eh ikaw, bago-bago, wala ka pang alam. Ang mahal pa ng kinukuhanan mo. Yung mga nauna sa iyo na established na, nakakadiretso na sa manufacturer, ikaw kumukuha ka sa middleman, eh dilugi ka na kagad nun. Tama ba yun? Yes. Iba kasi gaya-gaya lang eh. Diba? Uy, tayo tayong tricycle. Sige, tricycle. Kasi dami may tricycle. Kasi naman kasi dati, ang tricycle nakakapagpatapos ng college. Ngayon hindi na. Bakit? Wala nang pasero, lahat may tricycle. Diba? Dati FX, diba gano'n? Nausong FX, lahat nag-FX. Nausong computer, lahat nag-computer cafe. Diba? Gaya-gaya. Pero hindi nila alam yung pinagdaanan ng iba. May sistema sila eh. Kita mo yung mga nanatili, let's say mga may taxi businesses, may mga 100 taxis, kasi they have developed their own system already. That's right. Diba? Kung bibili ka 2-3 taxi, eh, huwag mo asahang yayaman ka doon. Kasi you have not developed the system. At yung iba dito, nakabot ng taon bago nila ma-perfect yung system. Kung malusutan mo yan, then there's another thing na dapat be considered. You have to build your own team. Especially if your company is already growing. You need to have accountants. You need to have logistics. Diba? That's right. You need to have securities. You need to have a lot of yung mga IT and everything na ikaw consider. Tama? Para masustain mo yung growth ng business mo. Otherwise, magiging bonsai yun. Right? Pero ang worst, yung iba dito, hindi na nakakalusutan naman dito. Bakit? Yung nakukuha nilang tao, bantay sa lakay. I know a company that went bankrupt because of an accountant. Alam mo ginawa ng accountant? Debit, credit, kupit. Gano'n. Wala na eh. Kupit na kupit yung ano. Di wala na tira. Diba? Alugi din. So, kung nalampasan mo itong mga bagay na to, then that's the only time you will be able to invest with your leverage income. And how many years had passed? Sa tingin mo, gaano katagal yun? Diba? So, antindi niyan. Tama ba yan? That's right. Nakita yung mga ibang negosyante, 30 anyos, after 6 months, mukha na 50. Bakit? Sa dami ng stress. Dami ng problema. Tama ba yan? So, that's one. Now, another thing, pwede, for you to experience freedom is through franchising. Who wants to have franchise business? Oh, magandang franchise business. Who wants to have McDonald's franchise? Of course, we want that. Tama ba yun? But the problem with franchise business, you need to raise big capital. In the Philippines, you need 30 million at least for you to have one franchise of McDonald's. Wow. 30 million. Okay? Pero ang gusto naman doon, ang kinagandahan, advantage of having a franchise business, you don't need to create your own system because the system is already there. In place. Yep. Okay? So kung 10 taon pinag-aralan ni Ray Kroc yung McDonald's, 10 taon yun na-spare sa'yo. Kasi may sistema na sila eh. Tama ba yan? Pero there's another challenge. You need to build your own team. Again, dapat yung mga crew mo, yung mga nasa marketing side mo, magagaling. Kasi sa Pilipinas, may mga McDonald's din nagsasara. May mga gas station din na nagsasara. Tama ba yan? Kasi because of the team naman. They were not able to get the right person in their team. Di ba? So, kung nalampasan mo yan, then you will invest with your leverage income. E napili na ba kayo? Okay. Now, let me propose the third one. You want to enjoy time and financial freedom? Yes. What we're enjoying right now? Become a member of Royal. You know why? Because number one, you don't need big capital. Do you think the 12,888 or the 480 Singapore dollars, it's a capital? No. You just bought a product package. If you sell it, bawi ka na. So it's not even a capital. You cannot even mention it's a capital. Or an investment. Ang investment, walang investment dito.
This is not an investment company. Diba? You just purchase a package. The good thing is it comes without opportunity. Tama? So all you need to do, you don't need to raise capital, you don't need to build your own system because the system is already there. That's right. The only thing you need is to build your own team. That's it. If you get the right person, yun na lang. Kaya iba nalulungkot ako bakit? After sumali, wala namang ginawa. Mag-invite ang isa, dalawa, tatlo, apat, ayaw na. Nasasabi, ang hirap naman ang negosyo na yan. Kaya ito mas mahirap, yung dalawa yan. Tama. Tama ba yun? Kaya, ito magkadiretsahan tayo. Pag kayo nahihirapan, dapat wala sa inyo yung word na hirap eh. Yung negosyong ito. Pag ito na, minsan naisip nyo o sumagi sa isip nyo, ito isipin nyo. Ha? I-compare nyo yung negosyo ng Royal sa isang restaurant business. Subukan nyo magtayo ng restaurant business. Everyday bukas yun dapat. From 10 a.m. to 8 p.m. Tama ba yan? Tama. Whether may pumasok na customer o wala, the restaurant should be open. Diba? So, yung gastos mo sa kuryente, sa tubig, everything, you need to pay for that. Tama? And gano'ng katagal bago sumikat yung restaurant? Ang tagal nun. Diba? Samantalang dito, if you do Royal, when do you do Royal? Once a week? Twice a week? So, compared to restaurant, para ka nagbukas ng restaurant once a week. Tapos, 2 hours mo lang bubuksan. Ang maganda dito, 2 lang kliyente mo. Pag nasatisfy sila, sasara mo na uli yung restaurant mo, next week mo na uli bubuksan. Ang sasabihin mo na doon sa 2 nasatisfy, kumuha uli ng 2 tao na siserve natin ng pagkain sa araw na yun, for 1 week, at 2 hours lang din natin pakakainin. 2 hours lang natin din bubuksan. Ganun lang yun. Yes. Nakuha niyo po? Yes. Oh. Ano gusto niyo? Restaurant o Royal? Royal! Tama ba yun? Kaya wag na maririnig ko mahirap gawin to. Napakadali. Sa lahat na mahirap, ito pinakamadali. Tama ba yan? Tama. Do you understand, sir? Okay. So, yun po yun. Paliwanag? Okay. So, all you need to do is to build your own team. Again, get the right person. The moment you get the right person, everything is autopilot. Everything will be on residual income. Wow. Kaya nyo ba iba dito, 3 months pa lang, milyonaryo na? Bakit? Eh kung wala sila na magagaling eh. Hindi sila magaling. Nakuha nila magaling. Mga Amazona, ang gagaling magbenta. Mga Reyna ng Natasha, Reyna ng Avon. Tama ba yan? Yeah. So just get the right person. Iba naman nakakalungkot eh. Nag-invite ng 10. Eh puro negative yung na-invite niya. Wala na, gumiba. Actually, 11 na ngayon negative. Bakit? Kasama na siya dun. Di ba? So, unlike if you get the right person, grabe, you will eventually enjoy Come on. Yep. If you do that, since you're experiencing that, what will happen to you? You will retire young and retire rich. Yun! Dito, you retire poor, you retire old. Tama ba yan? So, strive to have your own system, your own network. Okay? Just build your own team. Ganun lang kasi. Are you learning? Yes! Okay. So, Come on. Now, ito, medyo tamaan ha. Bato-bato sa langit ha. Kung tamaan, buti nga. Okay, which do you prefer? Network marketing or employment? Network marketing. Wait. Talaga lang ha? Sino ko rin nasa dito tomorrow? Okay. Well, you don't need to sacrifice your employment naman. Ang gusto ko lang makita nyo dito is pwede itong idagdag and eventually maging kumbaga fallback. Okay? Additional income, additional revenue. Until such time na malaki na ma-build up mo na yung network mo, then probably that's the time you want to resign. Maliwanag po ba yan? Kasi hindi nyo kailangan naman i-sacrifice yung trabaho nyo. If we are given 24 hours every day, 8 hours work, 8 hours sleep, then yung another 8 hours, doon ka kumuha ng time Tama. to do the networking. That's right. Maliwanag po? So hindi magagalit yung boss nyo. Tama? Pero, compare employment to network marketing. Okay? Tingnan nyo ha. Come on, sir. Please, don't do advanced reading ha. Say natin. Okay? So, which do you prefer? Is employee or Inday? Inday. Okay, well, I'm not believing Inday ha. Si Inday are housemate. Okay? So, this is Philippine setup by the way. Okay na ba yan? Come on.
Okay. Salary ni Miss Employee, 12,000. Pwede na? Pwede. In the Philippines, that's okay. Si Inday, 5,500. Pwede na? Di ba parang nalalakihan, no? Pero gaya na ngayon ang rate. Tama, tama. Kasambahay lo. Yung kasambahay ko nga, mas malaki pa dyan. Yan, okay? Kasi 4 years siya sa Hong Kong, tapos nakuha ko. Yan. So, 12,000 versus 5,500. So, definitely, advantage si Miss Employee, di ba? Yep. Pero let's go further. Tax. May bayad bang taxation si Miss Employee? Meron. Meron, 1,000. How about si Inday? Wala. Nothing at all. No taxation, right? Food. Magkano gastos ni Miss Employee? 3,000 naman. How about Inday? Libre. Bakit? Galing sa net ng amo. Yep. That's true. Of the employee. Tama ba yan? Transportation. Magko-commute pa si Miss Employee papasok na opisina? Yes. So kung 100 a day, that's 3,000 naman ka naman. Eh kay Inday? Libre. Bakit? Sakay kay amo eh. Diba? So wala na naman gastos. Cellphone. Gagastos sa cellphone si Miss Employee? Yes. Yes, kung 1,000 naman, syempre kailangan niya sa trabaho, sa pamilya niya. Si Inday, yan, gagastos na ngayon yan. Kasi tatawag din yan eh. Tama. So, hindi siya may spare dyan, may 500 naman siyang gastos. Timely. So, pumasok din siya, sa wakas, gumastos. Time freedom. Pag wala si boss, trabaho pa din si employee. Aha. Kaya? Tama. Kasi Inday, pag wala si boss, okay, May kape pa. Kanino galing? Sa sariling bulsa na naman ni boss. Aha. Kung 500 naman, gagastos na naman si employee. Samantala si Inday, naka-ready na sa bathroom mo na boss. Yun. Tama. Gagamitin niya na lang yan eh. Billings. Magbabayad ba ng electric bills? Water bills? 3,000 naman. Ang mura nga yun eh, di ba? Rental? Samantala kay Inday, free. Libre na naman lahat. Tama? So magkano total gastos si employee? Wala. Total expenses, 11,500 a month. For the housemaid or for Inday, 500 a month. Magkano savings? Yung employee, 500 a month. Si Inday, 5,000. Panalo! Winner. Gusto scenario. Okay, Tagalog ko ha. Tawag si nanay. Tawag si Miss Employee kay nanay. Sa nanay niya. Sabi, Nay, pasensya na po. Di muna ako magpapadala dyan sa inyo sa Mindoro. Wala na eh. 500 na lang natira eh. Aha. Samantalang kay Inday, Nay, kumusta ka na? Nabili niyo na po ba yung lupa dyan sa Mindoro? Nalo. Ano gusto niyo ngayon? Si Miss Employee o si Inday? Si Inday! Go for Inday! Mabuhay si Inday! The point is, if you don't know how to leverage your time and your resources through other people, mahirapan mo kayo. That's true. You should learn how to leverage your time, your efforts, and your resources. Diba po? And you can only do that if you do network. Diba? Yes. So, okay na ba sa inyong networking? Maganda ba? Yes. Maganda. Magandang maganda. Maganda ang networking, then syempre, makita natin na maganda siyang alternative, maganda siyang option. Tama ba yan? Unlike if you're just an employee, you're not doing this sideline, ang usual cycle eh, di ba? Trabaho, sweldo, bayad, utang. Bakit? Mas malaki yung gastos kaysa sa income. Di ba? Which is better? E, B, and S, S or I? Definitely B and I. Yung E stands for employees, and S stands for self-employed. Aha. Monster. B are the businesses, are the businessmen, the big-time businessmen, and the investor. Dito, you're working for the money. Dito, it's the money working for you. Okay? So, yan yung malaking pagkakaiba natin. Okay, furthermore, by the way, doon kanina, sa ENS, no work, no pay. Sa BNI, no work with pay. Tama? In letter ENS, you will not enjoy time and financial freedom. But if you're in letter B, you will enjoy both time and financial freedom. Now, tanong, nasa si Royal dyan? It's in letter B.
Di ba? So, through Royal, we will be able to transport you from here, going here. That's right. Yun ang nakakatuwa dito. Okay? That's one of the reasons why you should do this kind of business. That's right. Kasi pag dito, mamamatay tayo mahirap. Dito, yayaman tayo, we will enjoy time and financial freedom. Okay? Pero di natin kaya ginagawa nila Henry C. Mga mayayaman negosyante. So, option natin is to do Royal. That's right. If you want to become letter B. Okay? Maliwanag po Yes. ba? Yan po yan. Now, syempre for you to eventually enjoy the success in this business, may mga i-consider ka. There's a process and there are time elements. Okay? So at this point in time, let me share to you the time, effort, and income analysis. Kasi iba, mainipin. Sino dito yung naiinip na dahil wala pang cheque? Wala pang downline? May mga ganun tama ba yan? Sino dito yung to the point of giving up? Diba? Kasi iba, gusto basta may cheque na lang basta-basta. Hindi mo ganoon. There's a time element. You need to invest time, you need to invest effort. Okay? So, here is the process. Okay? Number one, on your first month, the thing that you should do is to invest time learning the business and effort in inviting people to your organization. Don't expect too much of the income yet. Kasi wala ka pang downline ikaw lahat yan That's right. The moment sumali ka sa Royal, you're doing two things. Invite and then learning the system. That's right. Maliwanag po? So medyo, mahirap. Tapos nangangapa ka pa yun Tama ba yan? Kaya minsan wala pa taong naniniwala sa iyo. Right? But it's okay. It's like building a skyscraper. I'm not an engineer, but I believe before you were able to, establish, a skyscraper or a tall building, you need to first, build the foundation. Tama ba That's yan? right. And I was informed kung gaano kalaki yung foundation, ganoon din yung pwede itaas ng building. Tama. Tama ba yan? Tama. So ito yung learning, ito yung foundation na dapat natin i-build. Ito yung time and effort na dapat nyo. Iba naman kasi nakakatuwa, gustong yumaman, pero ang daming comfort zone. Gustong yumaman, pero ayaw mag-training. Yun. Pero gustong yumaman, ha? Gustong yumaman, ayaw naman mag-invite. Ayaw naman alam yung negosyo. Minsan nang nakati ng RBP, yun na yun. Ayaw na umamin ulit. Nasabi, paulit-ulit naman yan. Kita mo, yan din yung sinabi. Yung mga ganong excuse pa, na? Matanong, alam niya ba talaga yun? Kasi kung alam niya, dapat mayaman na siya. Sige po, sabi ko. Kung hindi pa siya mayaman, hindi niya pa talaga alam yun. Nagmamarunong lang yun. Or feeling marunong. Tama ba yan? So, invest time. At huwag kayong mainip. Pag nainip kayo, ibig sabihin may hinihintay. Yun. So, okay lang mainip. Bakit? May hinihintay kayong malaking bagay. That's right. Yung wala hindi naiinip, walang hinihintay. Tama? Tama. Okay lang ba mainip? Okay lang yun. Bakit? Alam mo naman may darating later on Because if you continue do this process, tandaan nyo, from point A to point B, kasi this is you, dito ka nag-start, and this is success. Diba? Meron kang pagdadaanan na proseso. That's right. And between success and process is more important. Because if you were able to, undergo the process, you can repeat the success every now and then. Pero yung bigla ka na naging successful, pwede mo wala yun anytime. Kita yung mga nanalo sa loto, after 5 years, mahirap ulit. Pero kita yung mga negosyanteng na-develop yung kanilang business skills, malugi ba sila ngayon, after few months, nakaka-rep up sila. Diba? So ganito din yung ibig sabihin nito. You invest time, learning the business, and, effort in inviting people, getting the right person to your organization. Then the moment you get the right person, later on your 3rd to 4th month, you will see na compensated na yung income mo. Bakit? There are already people helping you in the business Tama ba yan? That's right. Hello? That's right. So yun yun. So tuloy-tuloy niya lang. The 5th month, makikita nyo, very much compensated na. Dito may experience nyo yung pag minsan-minsan lang kayo napupunta ng office, pero yung check-in nyo tuloy-tuloy weekly. Tama. And probably by this time, you already earn your first million. Ganun yan. Tuloy nyo pala yan. The 6th month, 7th month, 8th month, 9th month. I'm challenging you. Just do it for 1 year. 1 straight year. Tuloy-tuloy nyo lang. You will see, eventually. Later on, you're not doing anything. And yet, yung income mo tuloy-tuloy.
Yes. I have experienced that many times. Ito lang, just last May 21, May 10 to 21, I was in Canada to join my family for a 1-month vacation. Pero ako, 10 days na ako nag-stay doon sa Canada. Pero I was very happy. You know why? Because prior to going to Dubai, I went to Canada. I went to Dubai first for about a week. And then, after that, I went to Canada. So all in all, 3 weeks. I was not in the Philippines in 3 weeks. But guess what? When we came back to the Philippines, in 3 weeks' time, I still earned almost 1 million pesos. Wow. Kasi may nagbabakasyon kayo, tapos yung kumikita pa rin kayo. Ito yun. Parang ka nagposo. Alam niyo yung poso kinakati? Yung sinasalubong? Diba? So, ganun din ang Royal. Yung tubig, yung isang basong tubig, yun yung entry nyo, yung 12.8 o yung 480 Singapore dollars nyo. Yung poso, yung si Royal. Tama. Ang gagawin mo, we have to do something. Una-una, dapat ibubuhos mo kay Royal, di ba? O yun, nag-pay-in ka na nun. Pero meron kang gagawin, hindi yung basta nag-pay-in ka lang. Kailangan mong i-pump, right? At dapat, mabagal, mabilis. Mabilis. Pag isang pump, kailangan magsalubong yun eh. Tama. Pag pump na yun, may lalabas ng tubig. Yes. Ano lalabas doon? 2-4, 2-4, 2-4. Yun! Susunod bahay, susunod mansyon, susunod yate, dire-diretso na yun. At the moment may lumabas na tubig, kita mo yung galaw mo, ganyan di ba, banayad ka na lang mag-galaw. Ganyan-ganyan ka na lang. Later on, gano'n lang di gagawin nyo, patapik-tapik na lang kayo sa mga downline nyo. Di ba, pakamusta-kumusta na lang kayo, o partner, kumusta ka na? Diba? Habang nandito ka sa ibang bansa, naglilipon. Ganon yun. So I'm challenging you. Ito, assignment number 1. Okay? For your A and B group, or left and right, strive to have at least 32 people in your left and your 32 people in your right. Yes. Then tingnan nyo mabuti. Makakuha kayo ng 32 downlines, kahit 1 week di kayo magtrabaho. I'm very sure, 1 week after, you still have checklists. Diba? And if that happens, that means you already leverage yourself. Yes. Diba? Yes. So yan po yan. Okay? Come on. So, again, ito yung pinaka natin, format, no? Like Henry C., one of the richest man in the Philippines. Why is he so rich, earning 312 billion a year? Because he has companies. He has employees working for his companies. If he has 1,000 employees, 8 hours a day, he has 8,000 productive hours. That's right. In a day, he has 16,000 productive hours. At 100 pesos per hour, he has 1.6 million a day. Wow. Okay? For 10 days, meron siyang 112,000 productive hours. That's already equivalent to your 40 years of work. Kaya nyo, yung 40 years work nyo, 10 days lang ni Henry C. So the question is, are you willing to work for 40 years if you can do it in 10 days? Yun. Paano magagawa yun? Saan mo ma-experience na yun? Through network marketing. That's right. Diba? Kasi pag nag-network ka, ganun din. Yung SMN Banco de Oro mo, ito yung company A mo, company B. Ito yung left and right mo. Kukuha ka lang ng mga tao, di ba? At gagamitin mo yung oras nila. That's the formula. Diba na? Yes. So, ngayon, sino kukuha ninyo? Yung katulad niya may sakit? Hindi. Kukuha niyo yung bata. Kukuha niyo yung magaling. That's what networking is all about. Do you think network marketing can help you become rich? Yes. Naniniwala kayo doon? Do you believe in that? Yes. There's power in the spoken words. Tama ba yan? Yes. So can we declare it right now? Yes. Because bina-format na natin yung utak natin. Tama. So can we say all together? 1, 2, ready, go! I am rich. I am rich. I am a millionaire. Dapat yan lagi sinasabi niyo. Hindi yung lunis na naman. Wala akong pera. Yan ang mga usual ng mga mahihirap. Yan ang mga favorite expression na mahihirap. Kaya mahirap. Hindi ko kaya yan. Wala akong pera. Yung mga ganon. Kung sa inyo, iwasan nyo yung mga ganon tao. Okay? Bakit? Ipupull down kayo nun. Diba? Dadali kayo nung pababa. Maliwanag po? Yes. So, have a positive mindset. Okay? Now, para kaninong network marketing? Network marketing is for everyone. Why? Because it's even applicable even to students. We have a lot of students who are multi-millionaires right now. Totoo yan. In fact, one of our youngest millionaires is only 16 years old. She's a lady, she's a girl, second year in high school, and yet she already earned her first million in Royal. So, if you're just a student, pwede kayo dito.
Network marketing is for even for unemployed. Okay? Kaya tingnan nyo kung nasa kayo dito. Employees who get less from their salaries. Undergraduates. This is for you. People with illness, diseases, and sickness. Imagine nyo kahit may sakit pwede sa Royal. Bakit? Pag yan gumaling, ang daming marirecruit mo. Totoo yan. Kaya may ganap kayo ng mga may sakit. Diba? If they, got cured from their illnesses, very easy for them to share the business. Diba? It's even for people with less capitalization. That's true. Tandaan nyo, yung negosyo ko, yung 4 na negosyo ko, nagsimula lang yun dahil sa plug 8. Grabe, no? Di ba? People who wants to prove that they can. Who wants to prove that you can? Kami. So, para sa inyo yan. People who wants to be independent. Di ba? May mga ganun kasi yung lahat ng sweldo nasa asawa. Wala nang nagkasa. Diba? So, pag meron kang extra income, di ba? Malibili mo yung gusto mong bilhin. For people who failed in business, you failed in other businesses, this is your best option. Even for people who needs extra basket of income. Okay? If I may correct that, if you need extra basket, yeah, tama. Okay? People who love selling. You love selling? Ako, lalo bagay sa inyo. Di ba? Bakit? Yung produkto natin mabilis maubos. Natutunaw eh. Magbenta kayo ng produkto hindi naubos, ang hirap bilhin. Di ba? Tama ba yan? Ito masarap sa produkto natin, ang ubos, natutunaw. Tama. Ano naman sa selling, di ba? More sales, more income. Diba? Magbenta ka ng cellphone, kailangan upgraded bago mabenta. Di ba? Samantalang sabon, wala namang sizes yan. Walang style. So, lahat pwede. People who wants to stand on their own feet. So, simply means that Royal is for everyone. Okay? Now, why Royal? Why not DOS? Why not forever dying? Why not continuously aiming? Pangalan pala ng kumpanya, aiming. Talagang, no? Sablay di ba? Di ba? So, why? Because it's a Filipino company. Okay? Filipino that helps not only the Filipinos, but even to different nationalities. We have a lot of successful distributors that are Arabs, That's right. Taiwanese, Chinese, Singaporeans, and Canadians, Americans, and they are earning so much from this company. Okay? The management is committed to its vision and mission. Yun ang maganda sa company. Hindi pa nyo iniisip, naisip na nila para sa atin. Ganon sila ka-dedicated, ganon sila ka-seryoso. Di ba? Alam niyo, before, tinatawanan tayo. Bakit? Nagpupunta tayo ng maraming branches sa Pilipinas. Ibang company tatawa. Sabi, ba't nyo, nagtatayo ka na ganyan? Malulugi kayo. O, hindi nila alam, we're preparing for the future. Lalo na ngayon, nagulat sila, meron tayong sariling corporate building na. In just a matter of 6 years. That's true. Iba hanggang ngayon, wala pa sariling building. That's true. Di ba? We have our own headquarters, as I've said, and not building. And building, rather. We have a balanced compensation plan. Actually, this is the best advantage that we have. Awesome. Especially if you intend to market it outside, let's say here in Singapore. Because if you compare our marketing plan with other marketing plans of other companies, grabe, ang layo. Tama. That's Ours true. is very, very superior. That's true. Okay? Because we're a combination of MLM, Unilevel, and binary. Other companies, they just have Unilevel and binary. Totoo yan. Diba? Or multi-level alone. Tayo, combination of the three. Kaya you should know the marketing plan by heart. That's right. You should know how to differentiate those three. Okay? And suggestion ko, pag may nag-invite sa ibang company, kayo mauna. Kasi pag kayo nauna, titiklop na yan. Bakit? Inferior yun sa kanila. Tama ba yan? Yes. Maniwala kayo sa akin. Dapat, huwag kayo papayag na sila mauna. Kayo mauna. Kung later sabi, ay naku, huwag na lang, nakalimutan ko na yung marketing plan. Kaya yan. We have a wide range of quality products. That's true. Diba? The mere fact that our products pass here in Singapore, which is known to be a very strict country, diba? That means our products are superior. We have the high quality products. And we manufacture our own products. Royal is a part owner of PhilAsia, wherein 80% of our products are being manufactured in that manufacturing company. Okay?
And we have the highest seal of approval. That's right. We have a world-class packaging. In fact, 2 of our products were even awarded in the US and the other one in Europe. That's how, world-class our products are. And we are super brands, acceptable in 88 countries. We own branches, not business centers. In the Philippines. That's right. Nakakatuwa nga, sabi ng isang leader, umiikot-ikot kasi siya eh. Sa ibang company, yung aiming, tsaka yung boss. Grabe. Ba't ganun, no? Sabi niya, yung headquarter, no? Parang branch lang namin. Ang layo ng difference. Di ba? First Filipino company to have business personality in different countries. Namely, UAE, Taiwan, Singapore. That's right. Now, Abu Dhabi, and then London. Yun! We are already registered in London. So it's just a matter of time. Okay? Certified, stable, and built to last now. Okay? So, okay nyo pala. Okay? Mahirap eh. Pakiulit, sir. Pakiulit. Yan. Okay? Picturean nyo na lang para mabilis. Kasama ka dapat, sir. Ready na? Okay na? Yes! Okay. So, ganun kaganda yung Come company. on. Okay? So, ano na lang natitira? Ang ganda, pinagandaan na lahat ng company. Lahat, niready niyan. Everything is in place. Everything is seamless. Diba? So, ano na lang yung natitira? You. Yun. Diba? Ikaw na lang. Ang gagawin mo na lang, gawin na lang yung negosyo. Pero yung iba, tatamad-tamad pa rin. Alam nyo, nakakalungkot? Yung member ka na, and yet you're not doing anything. I'm telling you, even though you're on the right path, which is Royal right now, but if you're not doing anything, Tama. I'm telling you, you will be run over. Bakit? Masasagasaan ka ng mga parating. Bakit? Nakahambalang ka lang dyan. You have to work fast. You have to invite as many people as you can. You have to go wide fast. Otherwise, malalampasan ka ng mga nahuli. At pwede ka maunahan. Diba po? So, what is your compelling reason? What is your deepest why? You have to answer this question. That's right. What is your deepest why? Why are you here? Why are you doing the business of Royal? Dahil ba yung boyfriend mo nandito? Yun. Yung best friend mo nandito, sinama ka, niyaya ka, so nakikisama ka na sa kanya? O gusto mo lang magkaroon ng iPad o iPhone? After that, ayaw mo na mag-Royal. What is your deepest why? Can I share to you my deepest why? Yes. You know my deepest why I joined Royal? Because I've seen Royal as the best option for me to achieve all of my dreams in a very short time. That's right. Yes. I've done other businesses. I've been employed for 8 years. Kakoy mama. But here, I have seen kung paano ko pwede yumaman dito. Kasi ayoko magpantayo pa ako na wala akong maganda kinabukasan sa pagkakas. Okay? So yan po yan. Okay? So, who wants to become successful? Kami. Okay. You want to become successful? Yes. Then fail harder. Yes. That's what Robert Kiyosaki said. You cannot be successful without failure. Okay? Sino dito takot mag-fail? Wala. Masakit ba mag-fail? Yes. Masakit. Masakit bang ma-reject? Yes. Masakit, lalo na kung kamag-anak mo yung nag-reject. Yes. Yung loved ones mo, yung best friend mo, di ba? Ang sakit. Pero sabi niya nga, you need to experience those things. Because rejection, failure is part and parcel of success. That's You right. will not enjoy success if you haven't experienced failures. That's right. At sa failures, doon ka tumitiboy. Doon ka lumalakas. Those are testings. That's right. Di ba na po? Yes. So don't be afraid to fail. The only thing you need to do is to learn how to fail forward, not backward. Iba naman kasi pag nag-fail, ayaw nang tumayo, nakahandusay na lang doon. Yun ang problema. Alam nyo, if you fail, and you learn from that failures, That's right. you don't have to be regretful about it. Experiencing those failures. Sino ulit gusto maging successful? Naniniwala kayo lahat ng tao dito yayaman? Yes! Lahat na nasa kwarto ngayon dito? Yes! Pero meron ding hindi. Okay? Pag hindi sinunod yung formula. May formula for success eh. You
want to know the formula? Yes. Okay, formula for success, 85% for you to become successful, attitude. Yun ay consider natin dito, attitude. 15%, yan ang formula para yumaman dito. Ibig sabihin, gusto mong yumaman, ayusin mo yung attitude mo. Okay? Meron tayong mga babaling attitude, meron tayong mga, sabihin na lang nating pananaw, kaisipan, na matagal nang na-invite sa atin, and probably, yun ang dahilan, kaya tayo mahirap. Because we have that negative attitude. We have those attitude na nagpapahirap sa atin. Like pride, for example, fear. Those are negative attitude that debilitates us. Yung mga limiting attitudes natin, limited mentality. Mga smallness mentality na yan, tatanggalin natin lahat yan. Okay na ba yan? Yes. Okay, 85%, 15% skills. Look at Arnel Salazar naman. Arnel Salazar is a very classic example. Imagine niyo, high school graduate, construction worker. Pagdating sa skills, ilan siya? Baka 5%, 2%. Tama ba yan? Compare sa inyo. Tama po? Hello? Yes. Pero bakit siya mayaman? Kasi ang attitude niya, mataas, 85%. Subukan mo graduate ka ng UP, Ateneo. Ang taas ng skills mo, 15%. Pero yung attitude mo, 15% din. Hindi 30%. Bagsak ka. Hello? So, bato-bato sa langit, ha? Puro attitude ang pag-usapan natin. Bato-bato sa langit, tamaan. Buti nga. At least yayaman ka naman. Tama ba yan? Ayan. So, pag-usapan ngayon natin ang attitude. Sige, laksan niyo, ma'am. Laksan niyo palakpak. Okay, simple na lang to. Pero 80% of our topic for the second module is more about attitude. Number 1, attitude na dapat tanggalin. Listen, makinig po tayo dito. Number 1, okay? If you want to become successful, remove those negative attitudes, particularly remove or overcome your fears. Tandaan nyo, pinasok natin negosyo. Wala dapat sa lugar natin ang takot. Maliwanag po? Yes. Yung takot ka, sobrang takot ang pinag-usapan natin, ha? Maliwanag po? Kasi pag may takot ka, wala kang papasok, wala kang gagawin na magiging successful ka. Kasi balot na balot ka ng takot, eh. Alam mo yung tao marami takot, doble talo yan. Yan ang pinakakawawang tao sa mundo, yun. Balot na balot ng takot sa mundo. Ito yan. Okay? O, ngayon na, isipin natin yung mga takot. Yan. Okay, pero pag-usapan muna natin, bakit hindi magandang meron tayong fears? Okay? Kasi fear is the opposite of faith. Tama? Yes. If you have fears, you don't have faith. And if you don't have faith, eh parang wala kang tiwala sa Diyos. Tama? Wala ka talagang magagawa. Fear, on the other hand, is defined as false evidence appearing real. Sa lagi na bumula yan, sa utak, it all starts with our mind. Diba? Kasi nasanay tayo ng isipin natin. Pansinin nyo, anong madalas na naisip nyo? Madalas yung negative, tama ba yan? And madalas dyan, yun yung pangit, yun ang kinakatakutan natin. O kaya yun tuloy na nangyayari sa atin. Kaya tayo hindi tuloy maka-action. Kasi pag may fear ka, meron kang duda. Tama ba yan? Subukan nyo mag-royal na may duda kayo. Ewan ko lang kung maka-pairing kayo. Kung maka-isa man lang kayo. Diba? Hindi nga, sama ka sa royal, pero sa tingin ko, di maganda eh. Tama ba yan? Hindi, gamitin mo ng produkto, pero sa tingin ko effective. Nakatakot ko, baka hindi maging effective sa inyo eh. Tama ba yan? Sa tingin mo makakabenta ka nun? Oo. Dahil may duda ka, wala kang aksyon. Yung package mo, nandun na sa bahay. Ina-argue na, wala kang nangyayari. Bakit? Hindi mo ginagamit, kaya ikaw takot gagamitin eh. Tama ba yun? Hindi mo nga maikwento. Yung catalog mo, nandun lang. Napakaganda pa rin ang pagkakabalo. Basta tataka ka, ba't wala kang chiki? Wala kang action eh. Siyempre, wala kang lesson. Tama ba yun? Oo. Pero ito ngayon ang sabihin natin scientific studies naman. Bakit nyo dapat hindi paniwalaan ang tao? Nagdating negosyo tayo. Number 1, 60% ang kinakatakutan nyo, pansinin nyo, anuwagan kayo. Kadalasan, based on studies to 20% past experience. Experience. Ang matindi dito, yung experience sa ibang tao, yun ang inaangkin. Ewan ba ba't hindi tayo gano'n? Yung nakwento mo lang, ay naku, baka mare, huwag ka mag-ano, huwag ganyan
hindi rin ako hitas. Diba ganun? Inaangkin mo yung failures niya. Bakit? Lahat ba nung natindahan, yumaman din? Hindi rin naman eh. Tama ba yun? Yes. Pero bakit ganun ang isip natin? Iba naman petty things. Wala kadahilan. Diba? Yung iba dahil lang nainis kay upline. Ayaw na. Diba? Oh. Hindi na kamayan. Ako bukas, ayoko na mag-royal. Bakit? Hindi ako pinamayan ni upline. Hindi ako pinagsin. Di ba ganun? Petty things, yung iba naman justifiable. 5%. Yung 5%, yun ang totoo. So, itong tanong eh, why will you believe on a certain idea na 5% lang ang totoo? 95% mali. Tama ba yan? So, yun ang problema. Now, tingnan natin kung ano yung mga fears na meron tayo. Ha? Identify natin, ha? Kasi you need to identify that and then you have to shake it off afterwards. Kasi baka mamaya kayo hindi maalis, yakap-yakap mo. Tama ba yan? Oh. Paano maalis? Mahal na mahal mo. Kunya, fear of failure. Yan, yung mga mentality na ayoko matapos, ayoko mag-fail. Kasi first time. Sino ang first timer dito? Yung first time na gagawin itong negosyo, bro. Do you have that fear? Yung baka mag-fail ako kasi yung first time ko eh. Tama ba yan? Hello? It's okay. You have to experience that. Pero kung mga 2 buwan ka na, 3 buwan ka na dito, sa taon ka lang, yung pa rin ang nararamdaman mo, there's something wrong already. Okay? Kasi first timer ka, probably yes. You lack the knowledge, yes. Meron namang, ano dyan eh, solusyon dyan eh. Tama ba yan? Sino dito takot mag-fail? Let's be honest. Sige, taas. Oh, I'm saying this respectfully, pag takot kayo mag-fail, talaga mag-fail kayo. Ang tawag sa inyo, loser. Sino tawagin loser? Di ba? Tandaan nyo, lahat ng naging successful na tao, once in their life, they fail. Pero yung failure na yun, hindi nila titignan yun as a negative sign. In fact, kung ikaw nag-fail, pero natuto ka dun, it's not something that you have to be regretful of. Natuto ka eh. Tama ba yun? Para next time may encounter mo yun, alam mo na yung gagawin mo. So, learning experience, you should learn from our failures instead. And if you fail, learn to fail forward, not backward. So, ito lesson sa mga magulang. Yung mga anak nyo, dapat every now and then, pinaparamdam nyo sila mag-fail. Kasi sa buhay, punong-puno ng failures. Tama po? Ang dapat ituro niya sa kanila, paano i-handle ang failures. For them to become stronger. Tama po? For them to become, sabi na lang natin, successful eventually. Hindi yung pag gusto, bibigay mo lahat. Paano pag lumaki na, wala na sa poder mo. At may gusto siya, hindi niya nakuha. Di wala na, lalamunin siya ng mundo. Tama po? Hello? Yes. So sabihin, don't fear of fail. Don't have that kind of fear. Yung fear of failure. Malaman po? Maraming nag-fail na mga successful na tao. Thomas Edison, for example, how many times did he fail? Yung sa light bulb na ganyan. Di ba? Actually, sabi niya, later on, hindi mo lang nag-fail. Di ba? Kung 1,000 times man yan, nalaman ko lang yung maling paraan. Yung 999 na maling paraan. Di ba? Ganun ang tingin niya ngayon doon. Positive side. Tama ba yun? Yung isa, natutunan ko finally kung ano yung tama. Di ba? So, ganun yun. Kaya pag nag-fail ka, mali pala yung ginawa ko kasi noong una. Kasi nung nag-invite ako, habang nag-invite ako, nag-present na rin ako. May acne kausap ko. So, next time, hindi na muna ako mag-present. I'll just invite. Maliwanag po? Nag-fail ka once, pero alam mo na kung paano. Yung iba naman, may fear of rejection. Tanungin ko kayo, masakit bang ma-reject? Yes. Sino yung na-reject na dito? Ang dami. Ang sakit, no? Yes. Especially pag rejection sa galing. Sa pamilya. Naranasan niyo yan? Yes. Ako. Kung kayo naranasan niyo yan, naranasan ko yan many times. Yung isa nga dito nag-member na rin finally, ayun, no? Pero hindi nga na sa akin sumali. Pero ilang beses ko ini-invite yan, ni-reject ako. Kumari ko pa yan. Pasensya ka na. Nandito ka eh. So, pero tanong, masakit ba talaga mag-reject? Yes, especially if rejection, comes from your family, from your relatives. Ako, hindi lang, diretso tayo sa pamilya, asawa ko mismo. Can you imagine for how many months and years yung asawa mo hindi ka sinusuportahan? Every night na lang natutulog ka, halos na mamagana ang tenga mo, kakaputak na yun. Grabe yung experience ko niya. Kasama pa yung ibang mga kamag-anak ko. Yung lola ko na nagpakaral sa akin.
Bilig mo, pinag-aaral kita ng nursing eh, ganyan lang palang gagawin mo. Sabi niya na, alam mo, paano naman letter N? Pwede din po. Relatives, di ba? Oh, fear of, yung mga friends, sino nare-reject ng mga kaibigan? Sino yung in-unfriend sa Facebook? Yung mga gano'n. Di ba? Tinanggal na, di ba gano'n? Oh, tinanggal yung pangalan sa directory, di ba gano'n? Tapos pinapatay ng cellphone, di ba? Have you experienced that? Yes! Ang sakit nun, di ba? Yes! Napakasakit. Yung iba, yan, di na nagre-reply. Sino nagsolian ng kandila dito? Dahil hindi na napagbigyan, di ba gano'n? Minsan inaasahan mo, sila pa yung kontrabelo. Sila pa yung kontrabulate talaga, di ba? Talagang kala mo, pag-aari ka nila. Pero kung matatandaan nyo, kung maintindihan nyo, bakit sila nagre-reject sa inyo, maunawaan nyo yung bagay. And you will not be regretful. You will not feel sad, in other words. So pag-usapan natin, how do you handle this rejection? Masakit ma-reject eh. Si hindi pa na-reject, yung hindi pa nag-reject, hindi pa nag-invite yun kahit minsan. How ba yun? You should be proud. Pag na-reject ka, okay yun. Kasi kami mga apply, na-reject din natin kami. Yes! Ganun yun yun. Kaya pag kayo na-reject, kausapin mo yung apply mo. Apply, na-reject ka rin ba? Yes. Oo. Sabi mo, yes! Yayaman ako. Bakit? Yung apply ko na-reject eh. Yumaman eh. Tama ba yun? Kaya sabihin ako na-reject, yayaman din ako. Pangalawa tanong sa apply mo, apply ilang beses ka na-reject? 50. Yes! Bakit? Masaya mo lang sa'yo. Bakit? Ako 100 times. So, isabihin, pag gano'n ang attitude mo, hindi sasama daw mo kasi may mga reasons why they reject you. And you have to just, process it para hindi sasama ang loob nyo. Yung baka kasi pag di-reject, hindi yan personal. Yung minsan, pagbabanta ko, tandaan mo, mauna. Nag-click up mo. Ako nagbayad ng kuryente ko. Mga gano'n, di ba? Mga ganong effect, no? Huwag ganon. Don't be angry or awayin niyo yung mga nagre-reject sa inyo. Kasi may mga reasons din yung yan. Like yung wife ko, nung una nire-reject, ayaw niya. Kasi kala niya, niloloko ko. Tama ba yan? So, kaya siya ganon, galit na galit siya. Kasi alam niya, yayaman kami sa Amerika. Ganun ang mindset niya. So what are the reasons why people reject you? Number one, they reject you because of ignorance. Ignorante sila eh. Ignoramos talaga tutusin. Hindi naman nila nakita yung nakita mo eh. Now, kung hindi nila nakita, ba't mo siya paniniwalaan? Yun naman ang dapat natin pinaprocess sa isip natin. Eh, hindi nga niya nakita eh. Di ba? Sasabihin, it will take time. Dapat ang gawin mo, spend time or effort para malaman niya yung makita mo, hindi nila yung nakita mo. Di ba? Pero pag diretso ka, kasi hindi naman niya nakita, okay na yun. Hindi ka dapat papagamay sa kanya. O yung next time, ikaw galing, ayaw mo na rin. Maliwanag po? Eh, nung nandito ka nga, halos maluha-luha ka pa nga, di ba gano'n? Maiyak-iyak ka pa, bigla ka nabuhayan ng pangarap eh. After 24 hours, ayaw mo na. Kasi nireject ka lang. Does that make sense? Di ba? Kayo ba papayag dahil sa kanya na nireject sa inyo, hindi mo na ako yung pangarap mo? Yung kumali ko na to, nauna ko na-reject. Nauna nag-reject sa akin. Eh, pinaniwalaan mo, hindi ako yung maman. Tama ba yan? Oo. So, okay, papayag. If there's something that lasts between rejection and your dreams, it should always be your dreams. Yes. Tama ba yan? Yes. So, okay, papayag. So, kahit pamilya yan. Number one, out of ignorance. Number two, they reject you. You know the reason? Because of pride. Ma-pride lang yung mga yan. Di ba? Lalo na kung yung nagre-reject sa iyo, eh, ate mo, kuya mo. Di ba gano'n? Sabihin, ay, nako, ako paniwalaan mo, ate mo ako. Ako nagpaaral sa iyo. Di ba mga gano'n gano'n? Di ba? Yung iba pa sabay, takto! Papunta ka pa lang! Di ba gano'n? Pauwi na ako! Di ba gano'n? Kung pipiloso ko ito, sabi, iba di tayo nagtagpo. Diba? So yun ba naman, out of fear. They reject you because they fear na pag ikaw yumaman, sila mananatiling nasa baba. Eh ayaw nila ng ganung sitwasyon. Tama po? Lalo na maraming Pilipino, they have this crab mentality. They tend to pull you down. Maliwanag po? So pag na-identify nyo, yung mga bagay na yun, you will understand them. And you will know how to deal with them as well. Tama ba yan? Hello? Yes. So huwag sasama natin loob.
agad na loob. Huwag pe-personalin. Di ba? Kaya mo lang. We are all entitled to our own opinion. Tama ba yan? Oh. Pero you have the right to your opinion, but I also have the right not to listen to your opinion. Dapat ganun. Di ba? So, rejection is associated with pain. Very painful ang rejection. Pero again, kung come to think of it, it's a part of our everyday life. Kayo, nung tumawag kayo ng taxi, kunwari papunta rito o jeep, minsan naman hindi ka talaga pinaparahan eh. Tama ba yun? Oh, nung nireject ka ba, bigla kang hindi matay? Bigla kang nag-collapse dyan at nag-ganon? Di ba hindi? Kasi nga, tama ang pagtanggap mo. Tama ba yun? So, ganun din dapat sa negosyo. Kung ayaw niya, hindi niya patay. Pabayaan mo siya maghirap. Ganun na yun. Doon siya sa 250 a day, okay na siya doon. Kasi hindi malapang tao, pwede din dito. So, rejection is not fatal. It's just someone's opinion. It's just their opinion. Okay, kaya kapag nare-reject, tinitingnan ko, saan ba dito sa tatlo siya nagpo-fall sa category. Iba pa kasi, they reject you. Okay? Kasi nga, isang personal, sabi na lang natin gano'n. Pero ako, una ko tinatanong, itong taon ko, ba't ako nireject? Mahal ba ako nito? Pag alam kong di ako mahal, hindi siya paniniwala. Pangalawa, itong taong to, pag nireject ko, at pinaniwala ko siya, yayaman ba ako sa kanya? Pero kung alam ko yayaman ako sa kanya, paniniwala ko siya. Pero kung di ako yayaman sa kanya, ba't ko siya paniniwala? Nakuha niyo po? Yes. So dapat ganun yung process. Kaya ako pag may nag-reject sa akin, titignan ko lang siya. Then in-imagine ko yung mukha niya. Ganun na ganyan. Now, parang siya layuan, in-imagine ko yung mukha niya, mukha siyang tae. Okay ba yan? Ganon. Subukan niyo effective. O, pag mukha siyang tae, lalapitan mo ba? Hindi na. Iiwasan mo na yan. Bakit? Amoy mo pa lang, ayaw ko na eh. Amoy niya pa lang. Tama ba yan? So, gano'n ang imagine niyo sa kanya. Imagine niyo yung taong kausap niya na negative. Mukha siya. Just don't verbalize it. Okay? Kasi mamaya, kaibigan mo yan, asawa mo yan. Tapos, iwas ka ng iwas. Bakit ba iwas ka ng iwas? Ayaw sa'yo. Bakit? Tayo ka! So, huwag niyo gaganunin. Lalo kayo aawahin niya, lalo kayo pipigilan. Unahan niya, hindi kayo bibigyan ng allowance, di ba? So, atin-atin na lang. Anyway, yung tayo na yan, pag natuyo, magiging fertilizer. Pag gano'n, lapitan niya na, pwede na yan. Ay, si Bioli, fertilizer na yan. Gano'n mo yan. Yung iba, more than 3 years bago naniwala sa akin. Alam niyo, grabe, sobrang tindi ng mga experiences namin nung nagsisimula kami dito. Alam niyo ba yung unang experience sa ganitong negosyo? Sa sobrang excitement ko, halos lahat ang kilala ko, in-invite ko. Ang dami nila, alam niyo ilan yung unang kong in-invite? 2 araw pa lang yata, yung 50. Grabe, buti na lang, sa 50 yung in-invite ko, grabe, isa lang naniwala. Alam niyo, sino isang yun? Ako din yun. Di ba? Pero dahil doon, lalo ko lumakas, hindi na ako nito. Kasi yung sumunod doon, sila yung mga naniwala. Kaya tandaan nyo, balance ang mundo. Pag may negative, susunod doon, puro positive. Yes! Tama ba yan? Hindi naman lahat ng tao negative. Pwede bang ikaw nagustuhan mo, tapos lahat ng tao ayaw? Wala. Ganun. Kung ikaw nga nagustuhan mo, di chances are, may mga tao magugustuhan din. Tama ba yan? So yun ang hahanapin mo, yung gusto. Okay? Another fear of failure or fear of the future. Yung mga taong matatakotin, yan ang taong iniiwasan. Okay? Takot mag-negosyo. Yung hindi pong mag-uupisa pa lang, pare yung negosyo, ay naku, mahirap yan. Ay, hindi ko kaya yan. Yung mga ganon. Ay, naku, hindi ko yayaman. Talagang ganito na lang ako. Pag ganon, iwasan yung mga tao yun. Wala kayong mapapalag doon. Magpalag kayo yung kaibigan, pwede. Yung mga daing ng daing, ang dami complaint sa buhay. Ang lagi nakikita, pangit. Iwasan yung magandang tao. Those person will pull you down. Na-identify yung magandang tao. Ang tawag ko sa tao yun, yung mga inday-daing. Daing ng daing. Ako, ito na naman si Inday. Daing ng daing, di ba? Eh, pag yun ang laging kasama mo, pinapalibutan mo ng mga negative vibes, negative attitude ng buhay mo, yun din ang ma-absorb mo. Tama ba yan? So, yung tinatawag na law of average, totoo yan. Tingnan nyo nga, experimentahin nyo sino yung 5 lagi nyong kasama? Okay? Identify nyo. Write them down. And then, tanungin mo yung mga sweldo nila. You will be surprised. Pag ilan mo yung mga sweldo ng 5 tao na yun, divided by 5, yun lang ang kita mo madalas. Di na lumalaki. Di ba?
So kung laging kasama mo, puro talunan, malamang talunan ka natin. So dapat ang attitude, you go to the winners. Okay? Go to those people who are very, very successful. Silang lapitan mo, kabayan mo sila. Okay? Transfer mo yung energy sa kanila. Maliwanag po? Yes. So ganun po yan. Yung iba takot magsalita. Alam nyo, kahit ako noong una, ayaw magsalita. Kaya nga ako nag-nursing, gusto ko one-on-one. Pero through this business, mas na-develop yung confidence level ko. Like Arnel, I'm also an introvert type of person. Iba nga, minsan napagkakamalan akong snobbish or mayabang. Kasi nga, sa totoo lang, ako yung ayaw mag-initiate ng conversation or bumati. Kasi natatakot ako, pag binati kita, hindi mo ako batiin. Maliwanag po? But because of this business, na-develop yung confidence level ko. Okay? So, the more you should do this business at the same time. So, how do we overcome this fear? Generally speaking, number one, ang pinaka-antidote dyan is to learn and to acquire knowledge. Learn the business. Pag-aralan niyo mabuti. Train yourself. Kasi the moment alam na alam mo yung negosyo, yung confidence level mo tataas eh. Right? So kahit sino kayo kausapin mo, kaya mo lang i-handle, kaya mo lang i-share na tama yung negosyo. And if you have self-confidence, eventually, magkakaroon ka ng reward. Kasi ikaw na mismo, na-convince mo na yung sarili mo, convince ka na eh. Di ba? So pag convince ka na, susunod, yung mga tao, mako-convince mo na rin. Okay? Pero pag meron ka pa rin, wala ka pa rin reward, malamang, marami ka pa rin takot. Hindi mo alam yung negosyo. Paikot-ikot lang yan. Maliwanag po? So, identify mo kung nasa ka dyan. Okay? So, dapat umating kayo ng trainings. Ibabad niyo yung sarili niyo sa training. Okay? May mga nakita ko dito, more than 5 times na umating, but they're still here. Diba? So, attend the training. Attend the RBT, the RMO. Right now, we have the best training, BEST training. Okay? Attendan nyo every Monday and Friday by Mr. Mike Tad. You will learn a lot from it. Okay? From those trainings. Okay? Number 2, ayan, sabi, repetition is the mother of learning. Pansinin nyo, di ba yung unang attend nyo, na-excite lang kayo? Yung pangalawa, di nyo pala naintindihan? Iba kasi sa umpisa pa lang, marangkada na, hindi na umating. Oh, kaya tuloy, after that, wala na. Hindi mo na rin makita kasi hindi naman talaga inaral, na-excite lang sa umpisa. Dapat, attend ka ulit para maintindihan mo. Para maintindihan mo ng slow, ma-memorize mo, ma-internalize mo. Okay? So that's the secret, that's the technique. Kahit mga teachers, alam yan. Sino teachers dito? Wala teacher dito? Oh. Diba sabi ng mga teacher sa mga estudyante, kaya kita nyo paulit-ulit sila magturo? Kasi alam nila yung principle na a child should hear the idea 16 times bago ma-absorb. Maliwanag po? Eh, mas mabilis po nga mag-absorb ang bata. Eh, di lalo na tayo maganda. Tama? So, yan po yan. So, how to handle rejection? Yan. Sabi, it's part and parcel of business. So, importante, persistency. Si Arnel, kaya yumaman, yan ang isa sa mga characteristic niya. Very persistent siya. Okay, patience. Kung ayaw, pabayaan mo lang. Every time makita kayo, pare, meron akong negosyo. Ika, sama ka, kaya na. O di magdadahilan yan. O, next week, nakita ulit kayo. Pare, yung negosyo mo, kailangan pwede. Ganun lang. Pabayaan siya, magdahilan na magdahilan. Eventually, maubusan din na dahilan niya. Di ba? O, siya, na-stress, kakaisip na dahilan. Ikaw, isa lang yung salita mo. Pare, meron ako negosyo. Kailangan pwede. O, yun na. O, di ba? So, also, apply the SW3 next. Okay? Accept the fact na may taong magsasali, may taong hindi. So, kung sumali, good. If they don't join, so what? Next. Because, sa totoo lang, some people will join, some will not. Kasi di naman lahat ng tao para dito. Hahanapin mo lang kung sino. Maliwanag po? So, ganoon lang po yan. If they say no, actually, they're not rejecting you. So, don't be mad. Don't be sad. They are rejecting the opportunity. It's not you. Dapat ganoon ang tingin nyo. You're merely saying, it's not the right time for me. Totoo naman yan. Minsan mali lang kasi timing mo. Diba? Imbitahin mo yung bagong promote. Eh, hindi yan. Diba? O, subukan mong ano yan, mawalan ng trabaho, tsaka mo imbitahin. Diba? Iba lang kasi, alas 12 ng gabi, pupunta, tsaka mag-iimbay. Eh, naantok na. Diba gano'n? Mali ang timing. So, dapat kinoconsider nyo din yung mga bagay nila. Number 2, develop a good learning and listening attitude. So, ito. Tinutulong na natin yan ngayon. You want to become successful again? Yes! Develop this attitude. Good learning and listening attitude.
It is the most important attitude a person must develop in order to succeed. Importante ito. Pag sinabing good learning and listening attitude, ibig sabihin number 1 dyan, be humble. Okay? Ako po, kaya ako kumita ng malaki dito. Bagamat yung nag-invite sa akin is just a photographer, a school photographer. Kasi in-apply ko kagad yung good learning and listening attitude. Bilhin nyo, ang nag-invite sa akin, photographer. Ako, nurse na nung time na yun. Licensed nurse na ako sa US. Kung pinairan ko yung pride ko, hindi ako nag-humble down, hindi ako yumaman. Maliwanag po? Iba siguro sa inyo dito, professionals. Or iba, mga negosyante na. Tapos nag-invite sa inyo kung sino-sino na. Gusto nyo yumaman dito, tanggalin nyo muna. Yan o, disregard your previous experiences. Kasi this is a different kind of animal. Maliwanag po? Okay? Learning gives us deeper understanding of the business. As we learn more, we earn more. So yun ang naging attitude ko. Sabi ko sa photographer na yun, sabi ko, alam mo, nurse ako, hindi ko alam yung negosyo na yan. Sa tingin ko, ikaw may alam sa akin. So therefore, kung ano sasabihin mo, yun ang susundin ko. So, can you have that kind of attitude as well? Yes. Have a yes upline attitude. Yes. Sabi nyo nga, yes upline. Yes, Yung upline, yun yung sponsor nyo, yung nag-invite sa inyo, yung mga successful na tao, yun ang susundin nyo. Kung ano yung sinabi nila, pwede ba sundin nyo muna? Yes. Pag sinabi ni upline, partner, atin tayo ng training, ano sagot nyo dapat? Yes. Yes, upline. You know? Hindi yung boss na, next time na lang. Mali po yun. Okay? Una-una, they would not share something to you or invite you about anything na hindi nyo ikabubuti. Ikasasama nyo. Kasi pag gumawa sila ng bagay na ikasasama nyo, pati sila apektado. Make sense? Yes. So, dapat yes upline tayo. Okay? Kalaban sa success, acne. Alam ko na yan attitude. Ibang tao according to studies, ito mga Pilipino daw kaya Pilipino mahirap, they have this acne attitude. Hindi pa alam, hinihindihan na. Di ba? At ang lagi bukang bibig, alam ko na yan. Kala mo, alam talaga nila. Di ba? So, tanggalin natin ito sa katawan natin. Okay? Hello? Yes. Sabi nyo nga, yes, upline. Yes, Yan. Yan. Dapat lagi ganyan ang sagot nyo sa upline nyo, ha? Okay? Number 3, have a strong belief system. Dapat buo ang loob nyo, buo ang tiwala nyo sa negosyong pinasok nyo. Sabi dito, we cannot expect to succeed or move forward in this business if we do not have 100% belief system. Ang taong yung mayaman, ang taong successful, buo ang loob. Tandaan nyo yan. Ang taong hati ang loob, sira ang loob, mahina ang loob, yan ang mahirap. Yan ang hindi yayaman kahit kailan. Yan ang hindi mag-progress. So tanongin yung sarili nyo, buo ba ang loob nyo? Yes. Buo ba ang loob nyo, yayaman kayo? Yes. Kaya pag tinanong kayo, yayaman ka ba? Oo! Saan kayo yayaman? Sa Royal! Ganon! 100% dapat ganon. Hindi yung sa Royal. Questionable, no? Yayaman ka talaga sa Royal. Hindi. Dapat 100%. Hindi 99, hindi 1998, hindi 98. Tandaan nyo, ang water nagbo-boil pag nag 100 degrees. Hindi 99. Sa akin nakakita nakapagpakulo kayo na 99 degrees lang yung yung temperature. Tama ba yun? It's always 100%. So you have to give 100% of your time, your effort, your belief. Dapat buong-buo yan. Lahat ng tao pa sa buong loob, marami na-accomplish. Naniniwala kayo doon? Yes. Kahit masama, mga rin. Mamatay tao. Pataka-patay yan. Buong loob niyang pumatay. Tama ba yan? Oh, sino yung nahuhuli? Yung hatian loob? Di ba? Oh, kunwari, mangungupit. Ay, baka may nagdadalawang isip. O, kakagadalawang isip, nahuli tuloy. Di ba? Pero kita yung buong loob, simple-simple lang. Di ba? Ganun? So, i-apply nyo sa negosyo, ganun din. Dapat buong loob niya. Maliwanag? So, 100% saan kayo dapat bilib? Sa kumpanya. Ano? Bilib ba kayo sa kumpanya? Yes. Bilib ba kayong the best ang kumpanya natin? Yes. Dapat gano'n, 100%. Believe in the marketing plan. Bilib ba kayo sa marketing plan? Yes. Yung iba talagang question pa, kaya hindi mayaman. Di ba? Masyado ina-analyze. Too much analysis can lead to paralysis. Sa tingin nyo kami, hindi namin pinag-aralin yung negosyo. Tama ba yan? Kung kami kumita dito at malaki maganda ng kinikita, ibig sabihin na pag-aralan namin at na-enjoy na namin. So dapat ang ginagawa nyo ngayon, lumaratsyada na kayo.
Maliwanag po? Hindi yung anday pang question sa buhay. So, believe in the marketing plan. Believe in the products. O yan, ito tanong. Yung mga first-timers, yung mga first-timer. Okay, challenge. You have to use the product. You have to love the product. You have to be the product of the product. Subukan niyo magbenta ng glutathione tapos ang itim-itim mo. May bibili ba sa'yo? Eh, hindi mo ginamit eh. Di ba? No. Bibili ka ng ano, magbebenta ka ng Royal Sea, ng Great Sea, ganyan-ganyan. So, believe in the product. Use the product. Believe in your upline. Pag sinabi ng upline nyo, sundin nyo. Okay? Believe in your sponsor. Unang-una, mas nauna sila sa inyo, mas marami silang alam kaysa sa inyo. Hindi pinag-usapan yung edad, hindi pinag-usapan yung educational attainment yan. The mere fact na apply nyo sila, that means they are a few steps higher, sabi na, ahead of you. Maliwanag po? Yes. So, have a yes upline attitude. Believe also in your downline. Sino may mga downlines na dito? Oh, maniwalaan yung downline nyo, yayaman sila. Yes. Diba? Pero huwag yung i-down yung downline nyo. Minsan, ginagawa nyo, downline, hindi ka rito. Huwag yung utos-utusan nyo. Believe in your upline. Sino dito kasama upline? O, sabihin nyo sa upline nyo ngayon, I love you. I love you. Sino dito kasama ang downline? O, sabihin sa downline nyo, I love you more. Ganun, di ba? So, believe in them. Believe in your crossline. Sino yung mga tabi nyo? Sige, yung mga tabi nyo. Yan ang mga taong tutulong sa inyo. Yung mga crosslines nyo. Yan yung mga kabatch nyo eh. Tama ba yan? Crosslines are always available. O, wala man ang upline nyo, nung time na yun, pero may kakilala kayong mga crossline, they can help you. Crosslines are more dependable. They are more updated. And they are sabihin natin, the best motivator. Kasi pag nag-motivate sa guest mo, crossline, mas maniniwala yung i-invite nyo. Kasi alam niya, hindi naman siya kikita. Diba? Hindi makikita yung nag-motivate sa inyo na crossline. Pero kaya siya nag-motivate, ibig sabihin, gano'n kaganda yung negosyo. Maliwanag po? Yes. So believe in your crossline. But most of all, second most important, believe in yourself. Sino dito naniwala ko na yayaman siya? Nasa kamay. Yung iba ayaw magtaas. Kasi walang tiwala sa sarili. Alam nyo, based on my experience, yan isa sa mga masasabi kong dahilan kung bakit maraming tao hindi successful. Okay? Because naniniwala sila sa lahat ng bagay maliban sa sarili nila. They keep on despising themselves. They keep on belittling themselves. Alam mo, hirap sa maraming Pilipino, ang pinalalaki yung problema. Tama? Ang pinaliliit yung Diyos. O yung tiwala sa sarili nila. Yun ang problema eh. Pansinin nyo, bakit miserable yung buhay natin? Pag may problema kayo, yun ang pinalalaki mo. You're always talk about the problem. Do this instead. Instead of talking about the problem, talk to the problem. Ano yung sabihin ng talk to the problem? Sabi mo, mas na dito, di ka kailangan. Ganon. Eh iba, ang laki, ang hirap ang buhay. Wala akong pera. Ang dami kong sakit. Eh bakit ang dami yan? Lagi mo sila, minamagnify mo yung problema eh. Minamagnify mo yung sakit. Minamagnify mo wala kang pera. Talaga mangyayari yan. That's the law of attraction. What your mind conceive, your body will achieve. Kung ano lagi mo iniisip, yun ang mangyayari. So, if you keep tanda nyo, kung ano yung lagi iniisip sa sarili nyo, hindi na mangyayari sa inyo. Tama? So, don't belittle yourself. Start believing about yourself. Tingnan nyo yung kamay nyo. Sige, titigan nyo yung mga kamay nyo. Titigan nyo. Sabi titigan eh. Titigan nyo. Yan dalawang kamay na yan. Sige, kapag titigan nyo, sa tingin nyo, naniniwala ko yung kamay na yan, hahawak na limpak-limpak na salamin.